Ito na nga. Wala na nga tayong day off. Actually, may day off pala. Isang araw lang. Pipili ako ng day off ko kung alin man ang linggo or lunes. And then, 3 shift na kami everyday. Kasi ito namang isang lahing to. Itong ibang lahi. Bumanat ng bakasyon, sumabay. Kaya hindi namin alam kung kailan kami babalik sa 2 shift. Kung pagbalik ba niya or pagbalik pa ni Herbert. Kapagod din. Dami pa naman ng baka. Pero sabi ko nga, still be grateful pa rin. Kasi pagpagod ka, blessing yan. Kasi kapag hindi ka pagod, ibig sabihin, wala kang trabaho. So, pasalamat pa rin tayo. May trabaho tayo. Okay din naman. Kasi kung ganito, malaki-laki yung sasahurin natin. May mga pambayad tayo ng bills. Ganda ng panahon ngayon, no? Yun nga lang, maputik talaga, oh. Kaya kailangan pag papasok kayo, nakabota na. Nag-ready na kami ng bota. Pero pag summer, nakachinelas lang kami nakapasok. Naglalakad kami dito kasi umalikabok. Kapag summer dito, gawa ng hindi naman sementado itong dinadaanan namin, eh. Yan lang ang sementado, yan, yung highway. So baka ang piliin ko na lang na day off ay Monday instead of Sunday. Kasi yung Sunday, maagang nagko-close yung mga establishment dito. Mga hanggang lang, 6 o'clock. Ganun talaga dito, yung Costco hanggang 6 o'clock lang. Kapag weekdays, hanggang 9 o'clock siya. Then yung mga mall, maaga nagsasara. Kaya pag Monday, yung kahit papano, makakapag-grocery tayo. Ayoko talaga mag-day off ng weekends, eh. Maganda lang yung kung mamamasyal ka, kung may pupuntahan ka. Wala naman akong planong puntahan. Sa summer, maganda-gandang mamasyal dito sa Richmond, do sa night market. And then yung mga mga long drive yan, maganda-gandang mamasyal. Pero sa ngayon na medyo malamig pa, kakatamad gumala. Sarap na lang magpahinga, lalo pat ganito. Kakapagod na rin dito sa trabaho. Ang sarap ng hangin. Ang lamig, parang tunaw na yelo. Yung bundok sa US. Kulay puti na. Dito na tayo dumaan. Ay, ang lamig. So, bago kami mag-day off, ayan yung mga nilabhang ko, nakasalang na. And then ngayon, pagpasok ko, dryer na. So, may isusuot na kami. Meron naman ang gagandahan dito, hindi na namin masyadong pinoproblema. Kasi meron kami ditong washing machine, may dryer kami. Then yung ginamit mo, pag duty, bago ka umuwi, sasalang mo na. So, pagpasok mo, tuyo na, pwede mo na uli siyang suotin. Tsaka alam nilang magbabakasyon si Herbert. Ba't pinayagan nilang magbakasyon yung isa? Magsabay, eh. Wala naman nagsasabay dito ng bakasyon, eh. Baka may masamang plano. Tamo, isa kami lang iniisip ni Bay. Baka nga pagbalik nun, lilipat na yun, pupunta yun dun sa dalawa na umalis. Tingnan mo kayong ginagawa niya. Kung tutulak na kasara yung coral bay. Nagtutulak ang buta, 6 Kami ng dalawa ni Jones nung minsan. Wala pang baka. Wala na nga sa ayos magtrabaho nung minsan. Pumunta dito. Sabi ni Jones sa akin, nakasarado pa yung gate, binuksan yung mga baka. Ay di ipit na naman dun sa dulo yung mga baka. Wala na nga sa ayos magtrabaho. Nandun na siya sa likod, nagtutulak na, pinakaunang gate niya doon, hindi pa niya Hindi, nagtutulak na dun, nakasarado pa yung gate. yung pinakaunang gate doon. Dapat dyan talaga. Wala na sa ayos magtrabaho. Di, sabi ko kay Panda, puntahan mo nga doon kasi mag-16 na, eh. Yung parang tinutulak na yung baka, nakasarado pa yung gate. Sabi ni Panda, close, gate close. Oh my God, wala na talaga siya sa ayos magtrabaho, pre. Baka talagang gusto na niyan lumipat. Isa kami nang iniisip nitong mga kasama ko. Yun ngang Meksikano na magbabakasyon. Mukhang ang plano pagbalik lilipat na rin dun sa dalawang Meksikano na unang umalis. Baka sasama na siya dun. Alam niyo yung nung minsan, yung gate dun, nakasarado pa, pinakawala na yung mga baka. So, ang nangyari, naipit yung mga baka. Pambihira, wala na sa ayos magtrabaho. Tapos yung minsan, nakaraan naman,
Anong oras na? Nakaset up na sila dito. Nakaset up na sila. Wala pa yung mga baka. Yung pala, tinutulak na yung mga baka. Nakasarado pa yung gate. So paano lalabas yung mga baka? So wala na talaga sa ayos. Yung nga lang kasi kami yung tatlo, hindi namin dito ugali yung magsumbungan. Kasi nga, si boss, ayaw niya nung gano'n na sumbungan ng sumbungan. Laging isasagot nun sa inyo, matatanda na kayo, wag na kayo para kayong mga bata. So ang mangyayari, kami na lang yung nag-a-adjust. Ayaw niya ni boss dahil naobserbahan ko na rin yan, napansin ko na rin yung kay boss na ayaw niya sa lahat yung may magsusumbong. So kapag nagsumbong ka, parang ikaw pa ang masama, na parang ika nga matatanda na kayo, hindi niyo pa maayos yung samahan ninyo. Wala tas itong ibang lahing to, napasok yan dito, lasing nung minsan, start na kami ng milking, wala pa, yung pala, tulog pa. Kasi nga, galing siya ng pasok ng hapon, pag uwi niya, nag-inuman pa sila. And then, nalasing, may pasok pa ng gabi, so hindi siya magising. So, nag-aantay kami dito, hindi pa rin siya dumarating, kasi nga lasing, pinagising pa namin doon sa kasama namin. Di man lang kayo tinulungan? Pambira yung mga yan. Kasi kaninang umaga, dahil nga, day off ko talaga dapat ngayon eh. So, ang pasok ko ay bukas pa, hapon pa. So ang nangyari kanina, ang nagtulak ng baka, yung kasama naming Mexican na babae, tsaka yung anak ni boss. And then, nahirapan yata. Yung dalawa lang ang natira, si Alan lang at tsaka yung isang Mexicano naglinis nitong milking parlor namin. So angal sila, sabi nila, di man lang to sila tinulungan. So sabi ko, di ba? At least malaman nila. Kasi yung mga yan, kalimitan dito, yung mga hindi na duty dito sa milking parlor, sinasabi nyo, yung mga ibang duty nila, gaya nung isa namin kasamang Mexican na babae, isa ibang duty niya. Tapos yung mga dati, yung mga nagda-drive pa ng pakain. Pag pumupunta yung mga yan dito, sabihin nila, dali naman ang trabaho nyo. Easy, palagay-lagay lang ng tube. So ngayon, nararanasan na nila yung hirap dito. So maganda na rin yung ganun. Sabi nga namin, kala ko ba, easy. Bakit hindi ka makaabot? So at least na-realize nila yung sinasabi nilang easy daw dito sa trabaho namin. Game na, dali. Milking na ulit tayo. Labas na kayo, labas na. Milking na ulit tayo. Start na ulit. Ay, kalat yung kalat yung kumain eh. Mga patatas nasa gitna. Uy. Mamaya na ulit ang kain. Dali. Gatas muna, gatas. Buti dito ako napa-assign. Makakapahinga yung balikat ko dun sa paglalagay dun sa milking parlor ng tube. Nakakangalay din kasi. Hey. Stay. Hey. Stay. Hey. Hey. Tingnan yan. Mula doon sa dulo. Wala na yung baka. Ito yung higaan nila eh. And then dito sa feeding alley nila, wala na rin baka. Kita niyan. Nung minsan, ang ginawa ng Mexicano, nakasarado po tong gate. Pumunta na siya dun sa dulo, binugaw na niya yung mga baka papunta rito. So hindi makakalabas kasi sarado tong gate. So wala na talaga sa ayos magtrabaho. And then nung minsan, binuksan nga niya tong gate. Mula doon sa dulo, binugaw na niya. Ang problema, nakasara naman dun yung gate. So hindi makadaan yung mga baka. So nagtaka kami, bakit wala pang baka dun sa milking parlor. Yung pala naipit na dito. O ipupush na natin sila papunta dun sa milking parlor. At dun sa mga nagtatanong, sir, saan napupunta yung dumi ng baka? Ayan, kung napansin nyo po. Yan. Hindi po yan level. Papunta po yan dito. Ayan o. Kaya yung nakita nyo doon kanina, yung mga dumi ng baka, dito yung pupunta sa kanal. Yan. May flush kasi yan dun sa dulo. So lahat nung dumi, papunta dito. Papunta dyan sa pinakang kanal. Hey. Hindi na natin to sasara. Yan. Pindutin lang natin to para bumaba yung gate. Yan. Then bababa to. Ito yung magpo-forward sa kanila papunta dun. Ito yung crowd control. Yan.
And then open uli natin tong gate para dun sa next group. Kasi yung mga yan is group 1 lang yan. May tatlong group pa tayong babalikan doon. Group 2, group 3, and group 4. So parang itong cow chasing na yung pinakampahinga nung balikat namin dun sa pagmimilking. Kasi sa dami nung ginagatasan namin baka, pagod na rin, masakit na rin sa balikat. Kaya kapag nagtutulak kami ng baka, ito yung pinakampahinga namin. Kasi talagang puro salumpas na yung ganito namin, no? Nakakalaki din ng braso. Kaya itong trabahong to, kapag hindi mo binantayan at sala-sala ang bukas mo ng gate, ang mangyayari sa'yo, may ipit yung baka kapag naiwan tong mga gate na to. Yan, na nakasara, tapos pinakawalan mo yung baka. At tapos, mag-i-stampede yung baka. So, ganun na nangyayari dun sa isang Mexican namin na kasama. Hindi na niya chinecheck yung mga gate. Binubuksan yung gate, sarado pa naman pala dito. Tapos tinutulak na yung baka, nakasarado pa yung gate. Ayaw na ayaw ni boss sa lahat. Yung sumbong ng sumbong. Ganun ugali ni boss. Yun ay naobserbahan ko na talaga yun, even before. O, tanyo. O, malinis na, di ba? Kita nyo? Wala na yung mga dumi ng baka. Kasi sabi ko sa inyo, nag-plus na yan. And then, doon ang punta. Yan. Sa gitna. Kaya malinis yan. After ko maitulak, naka-timer na kasi yan eh. Yung, yung flash niyan, hindi yun yung, hindi yung pipindutin mo pa. So, oras na naitulak ko na yung baka, automatic, magpa-flash na yan. Ito namang group 2, ang pakakawala natin. Dito siya dadaan. So, nilagyan ko na sila ng daan dito. Kasi itong kabilang side, kung nakakita nyo, yun ay group 3 and then group 4. So, tatlong group pa yung sunod na gagatasan natin. So, ganun din. Pupunta tayo doon sa dulo para bugawin sila. Papunta doon. Yan, dyan sila dadaan. So, ginawan ko sila ng dadaanan diyan. So, i-assemble mo yung gate para makapunta sila papunta ron sa milking parlor. Hey! Hey! Stay! Hey! 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 So, naipasok ko na yung group 2. Tutulong naman tayo ngayon sa kanila dito sa milking parlor. Mga Pinoy talagang matitibay sa trabaho. Oh. Puro Pinoy natira. Wala na yung ibang lahi. Kami na lang naiwan. Hey, hey. Oh. Yung mga reserbang ibang lahi, para daw pag umalis kami ni Johans, sila pa yung naunang umalis. Payag ka, walang day off. Basta wala din day off si Mokong. Stay. Go on. Hey. Go on, go on, go on. Hey. Oh. Natira si Alan, si Johans, o kami natirang tatlo. Kasi dati, yung dalawang kinuhang Meksikano, sabi ni boss, sa reserva daw yun kung aalis ako tsaka si Johans. Ang nangyari, nauna pang umalis yung reserva. Kami ang naiwan dito. Wala may mga issues din eh. Pero naman, hindi na lang namin iniintindi, trabaho lang ba tayo. So, pa-plus natin to. Yan. Para, ayan, yung dumi ng baka, ayan, mapa-plus siya, papunta lahat dun, sa likod. Doon sa pinakita ko sa inyo, doon sa pinakang kanal. Para mahugasan. Mahina 2,000 niyang Brad. Mahina talaga yan. Kasi pa ah. Yang Chen Kwai. Yang Chen to yan, Brad. Tulong lang tayo ng konti dito. Saglit lang naman yan habang inaantay nating lumabas yung last cow ng group 1.
para ibalik natin doon sa kanilang kulungan. Nantay na dito na. Ayan, to. Ito yung palatandaan namin ng Group 1. Oh. Last cow ng Group 1, ito. Then itong kasunod niyan, Group 2 na yan. Antayin lang natin yung lumabas, and then ihahatid na natin ulit doon sa kanilang koral. Hey, ayan, mga kasamahan niyang Group 1. Sunduin na natin. Ayan, uuwi na yan. Usa na yung lalabas after na magatasan. Hey. Ayan, yun yung Group 2 na to. Group 2. And then pagdating dito, yan. Hanggang dito na lang, Group 1 na to. Ito yung last cow ng Group 1. So, yan. O, tara. Go home, go home. Go home na. Oh, yan. Uwi na yung Group 1. Sasara na natin yung gate. So, naisara na natin yung Group 1, yung Group 2. Pag uwi nila, yan, diretso na sila dito sa kanilang koral. So, bubuksan naman natin tong Group 3. Papunta dun sa milking parlor. And then, mamaya kasunod naman tong Group 4. Ayun, kita nyo yan? Yan yung flash, papunta ron. Para yung mga dumi ng baka, malinis. Tapos na rin kami. Ubus na yung baka. Naipasok ko na lahat. Sila naman nagpapalit na ng filter. Uwian na naman. Pagod. Wala talagang maayos na pahinga yung schedule namin ngayon. Kaya talagang nung binigyan kami dati ng schedule na 3 shift, umaangal talaga kami. Hindi kami pumayag. Kasi iba yung pagod talaga ng 3 shift kasi putol-putol yung tulog. Kaya sabi nga namin, ba't kasi hindi sila sumang-ayon nung nag-suggest kami na 2 shift? Kasi kailangan nila ng pera. Biruin mo naman, putol-putol yung tulog mo. Pasok ka ng 4 hours sa umaga. Tapos uuwi ka ng 4 hours, luto, kain pa, di ka kagad makatulog. Tapos makakatulog ka isa 2 oras. Swerte na maka 2 oras. Aba, tinatanong pa nga kami ng Mexican na kasama namin kung pwede daw hindi muna kami mag-day off. So ibig sabihin, 1 buwan kaming walang maayos sa tulog. Putol-putol yung tulog namin. Tapos wala pa kaming day off. So mga gustong makapasok dito kasi ang daming nagme-message sa akin na gusto daw nilang maka-apply dito. Paano daw yung walk-in? Saan daw pwede mag-apply? Saan daw pwede magpasa? Sasagutin ko po yan sa mga susunod na araw. Alam niyo po kasi ang mga Pilipino, kapag nagsalita ka ng hindi maganda na mga nararanasan mo sa trabaho mo, ang sasabihin ng mga yan, napaka-ungrateful mo. Sasabihin ng mga yan na mareklamo ka. Pero sa totoo lang po, gaya nga nung sabi nung minsan na pumunta dito, kung napanood nyo isa kong vlog na may nag-a-apply sa amin, na 4 months pa lang daw siya dito sa Canada, na ang mga nakasama niya is ibang lahi, mga Mexican. And then sabi nga niya na pagtulungan daw siya, hindi daw siya okay doon. So parang umalis na ata siya doon at lilipat siya dito. So in-entertain naman siya nung kasama ko. Sabi ko nga, sana ni-real talk mo na, bye. Sabi ko doon sa kasama ko, sana ni-real talk mo na, bye. Na kung hindi ka nakatagal diyan sa una mong trabaho, baka dito lalo na. Kasi may mga issues din kami sa mga kasama namin dito ng ibang lahi. Pero pinapalagpas na lang po namin dahil may mga dahilan po kami. Kaya sa mga susunod na araw, naiisip ko, sabihin ko naman sa inyo yung mga bad sides namin dito. Kasi ang mga sinasabi ko po sa inyo, puro yung mga good sides na lang Kasi ayoko nga isipin nyo, ay mareklamo si Ferds, may trabaho na nga, buti ka nga, may trabaho. Buti pa ikaw nga, maayos kahit pa paano, kumikita ka, huwag ka na magreklamo, magtiyaga ka na lang, magtiis ka na lang. Pero sa totoo lang po, marami din po kaming pagtitiis dito. Na ayoko lang i-open sa inyo kasi alam nyo naman ng Pilipino, may sinasabing ang toxic positivity.
yung kahit na alam niyo yung hindi na maganda yung nangyayari, laging positibo pa rin ang pananaw. Pero sa totoo lang po, hindi po talaga tama yung ibang mga nangyayari dito, pero pinapalagpas na lang po namin. At i-share ko yan sa mga nagsasabi sa akin na, Sir Perds, gusto namin maka-apply dyan. May mga nagme-message kasi sa akin at nagko-comment na, Sir, PR na ako. Yan ang gusto kong trabaho kahit dyan ako tumanda. Sir, hindi ko aalisan yan. Hanggang dyan ako habang buhay. Yan yung gusto kong trabaho. Pero kapag nalaman nyo yung mga pagtitiis namin dito, dahil isi-share ko lang din sa inyo, ang isang batayan ng isang maayos na kumpanya, lahat ng trabahador nagtatagal. Pero magtataka kayo, bakit walang tumagal dito at yung mga naging permanent resident dito ay umaalis kung maayos dito? Yan na lang ang sasabihin ko sa inyo. So abangan nyo sa mga susunod na araw at i-share ko sa inyo. Para yung mga pananaw ninyo na, Sir, gusto namin dyan. Sir, saan pwede mag-walk-in? Baka kasi ang iniisip ng iba, pinagdadamutan ko sila. Hindi nila alam, may some trust issues na rin ako. Na yung iba puro salita lang dahil sa paghahabol nila na makakuha ng LMIA. And then wala silang ka-idea, baka mamaya. Kasi alam niyo po yung taong mga naghahangad makakuha ng LMIA, lahat ng pangako sasabihin yan para makakuha ng LMIA. And then pag nadito na at nalaman na nila yung reality, biglang magbabago ang pananaw niyan. At yung isip nila na sinasabi nila na gusto ko dyan, kaya ko yan, magtsatsaga ako dyan, magigising sila sa katotohanan. So see you guys sa next vlog at may nag-aantay sa akin sa taas. May bago na kasi ako nakakasama sa araw-araw at ipapakilala ko siya sa inyo mga susunod nating vlog. See you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. Bye-bye!